at pag-landslide sa Guangdong Province. Ang pangyayaring ito ay tinaguriang once-in-a-century flood sa lugar, partikular na sa Meizhou City. Ang syudad na ito ay tahanan ng mahigit 3.8 million katao. Nagsimula ang once-in-a-century na pagulan noon lamang 1 linggo at mula noon, hindi na tumigil pa at lumalala lamang ang sitwasyon. Patuloy na inaayos ang mga apektadong lugar. Ngayon, nasa 9,000 na mga kabahayan pa ang wala pa ring kuryente dahil sa insidente. Noong Biyernes lamang, dineklara ang death toll na 9 lamang, ngunit sa hapon ding yon, nadagdagan pa ito ng 38. Hanggang ngayon, 2 ay nawawala pa rin. Dahil sa matinding pag-ulan at kaakibat na panganib ng pagbaha at landslide, mahigit 100,000 katao ang na-evacuate. Hindi na tinitigilan ng sakuna ang China. Nitong nakaraang buwan lamang, Mayo, 48 katao ang nasawi dahil sa pag-collapse ng 60-feet segment ng isang expressway. Ito ay bumigay dahil sa pasunod-sunod na malalakas na ulan sa lugar. Sa mga kalapit na probinsya, marami rin ang naapektuhan ng matinding ulan tulad sa Fujian, Guangxi at Hunan. Nirescue ng mga pulis ang mga natrap sa lumalim na tubig malapit sa isang malaking train station. Ang malakas at malalang pagbaha at landslide ay nakaapekto sa 8 townships sa Pingyuan County. Pinakamalala noong nakaraang linggo na may average rainfall na 199 mm, 7.83 inches, at ang karatig lugar na may 365.7 mm, 14.4 inches. Sinasabi ng mga autoridad ng China na mataas ang posibilidad na ang pag-ulan na ito ay hanggang sa katapusan ng buwan, lalo na sa lugar kung nasaan ang Yangtze River. Ayon sa isang syudad sa Meizhou, ang pag-ulan na ito ay 76% na mas mataas kumpara sa mga nakaraang taon na pag-ulan. Sa Jialing County, tinatayang nasa 3.65 billion yuan o $500 million halaga ng economic loss ang kanilang sinapit. Sa katunayan, mahigit 356 kilometers ng kalsada ang nasira, daang-daang mga tulay ang nasira, at malawak na mga farmland ang binaha. Ang pinakamalalang pag-ulan ay nangyari noong Linggo hanggang Martes. Tinumba nito ang mga puno at